Let's enjoy. Kaya yung makikita kapag nandito ka sa boat. Lumagpas na kami sa may dun sa Ampawa Market, and right now di ko alam kung saan kami dadalhin, pero yung nilolook forward. What's up guys? Welcome again sa aking channel. And for today's vlog, experience na naman natin ang isa sa mga bucket list na gagawin ko dito sa Bangkok, Thailand guys, which is floating market sa may Dam Nguyen Saduak guys, and sa ano ba to? Ampawa Fireflies Cruise guys, no? So yung meeting place namin is ito mismo, itong likod ko, which is Don Key dito sa may MBK Center guys, no. So parang napaaga ako kasi sabi second floor daw, mga 12:30, dumating ako 11:30 and wala pa akong nakikitang tour guide na nandito. So naghihintay ako ngayon, and habang hinihintay ko siya guys, pakita ko lang sa inyo yung ano ko ngayon suot, yan. Kung napanood nyo yung vlog ko kahapon guys, ito yung binili ko sa may sa may Chatuchak Market, itong short na to and itong damit na to kasi naubusan na tayo nga ng damit. And tago 100 baht lang parehas. Yan, pwede na, 'di ba? And ito yung outfit natin ngayon kasi medyo mainit yung panahon. Hindi naman kailangan mag-pants kasi hindi naman temple yung pupuntahan natin. And yan, maliban sa nakapag-ano tayo ng dinner cruise, nakapagpunta tayo sa mga temple, and this time itong floating market naman, which is sikat na sikat talagang itinerary para sa mga nagtutur dito sa Thailand, no. Hinihintay ko lang yung makakasama kung meron man, pero sa ngayon wala pa ako nakikita, no, and yung tourist guide. And sana ito yung tama, no, kasi nandito naman talaga ako sa MBK Center, and sabi naman second floor. Sa palagay ko tama naman, hintayin lang natin sila. Ngayon guys, pumasok ako sa loob ng MBK Center. Bali, tama naman pala yung pinuntahan ko, yung meeting location, which is nga yung harap ng Don Key. And na-meet ko na yung tour guide namin doon. And sabi niya, balik na lang daw ako ng 12:30 kasi ngayon yung pinaka-time ng meeting. And siguro dahil sobrang init nga sa labas, hinayaan muna niya akong maglibot-libot dito sa loob ng MBK Center dahil aircon nga dito sa lugar na to. Dito muna tayo libot-libot habang hinihintay yung time and yung mga kasama. And sabi niya, 3 lang daw kami na mag-aano itong tour na to. And wala pa yung mga kasama ko doon. So hintayin pa natin sila, and habang naghihintay, ililibot ko kayo dito sa MBK Center guys. Dito sa MBK Center guys, kabi-kabilaan yung yung mga tindahan ng gold. Sa mga nagbabalak bumili ng gold, punta kayo dito sa MBK Center, marami kayong pagpipilian, kabilaan. Ayan. Kung itatanong nyo sa akin kung mura, marami namang nagsabi na mura daw dito sa dito sa Bangkok, Thailand. And palagay ko mura dito sa area na to kasi talagang tabi-tabi sila. And meron ding mga watch dito, no. Aside from sa mga gold, tingnan nyo, kabilaan lang. Tapos ayan, di ba? Eto pa. So marami talaga kayong pagpipilian dito. So ngayon, libot pa tayo sa ibang area. Mayroon pa kasing 30 minutes na titira bago mag-umpisa yung tour natin. Nga pala, gusto ko lang pala i-share, kapag nag-aano kayo ng mga tour dito guys, siguraduhin nyo na mas maaga kayo kasi on time talaga sila umaalis. So iwasan natin yung Filipino time kasi hindi uso yan dito. May iiwan ka talaga and masasayang yung ibinayad mo dun sa tour, and non-refundable siya guys. Bali na nabook ko siya through Agoda, no. And yung policy nila doon, kailangan 24 hours bago yung time, doon mo siya pwedeng i-cancel. Pero hindi ko lang sure kung kung 100% na mababawi mo yung binayad mo.
At the same time, may time pa kayo para maglibot-libot kung sakasakali. Katulad niyan, di ba? Napaga ko ng 1 hour. Although nag-alala ko kanina kasi nga hindi ko kaagad nakita yung tour guide natin. Pero dahil may 30 minutes pa tayo, ito napasok itong MBK Center, which is hindi ko pa talaga siya nalilibot. Yan, tingin-tingin lang tayo, di ba? Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan, may mga ano dito. Para sa mga nails, kung gustong magpa-ano ng nails, tingnan mo kahit lalaki nagpapa-nail art, oh. Diba? Kung ikukumpara ko tong MBK Center compared sa Terminal 1 at saka dun sa Icon Siam, no, parang simple lang tong lugar na to. Yung design, yung atmosphere, ayan, Patum 1 Hall. Palagay ko ito yung mga ano, parang ukay-ukay, no. Hindi naman yata. Ayan. Maraming mga foreigner na nag-ano, mga western, yung namimili dito. Yan sila, oh. Di ba? Sikat din pala siyang pinupuntahan para sa mga ano, pagbili-bili ng mga damit. Yun. Ayan siya guys, oh. Pag pumunta ka ng Chatuchak Market, may makikita kang ano, 100 baht nito. Pero dito 150 baht, no. So asahan mo ng mas mataas ang price nila dito. Yan. Pero kung may budget ka naman, why not, 'di ba? 50 baht lang naman ang difference. Grabe. Oh, ayan yung mga western, no. 'Di ba? Dito sila mga yayamanin, mapipera. Tayo pang Chatuchak Market or Prato na Market lang tayo doon kasi mura. Tinitignan ko tong information about sa ano, no, MBK Center. Siguro yung pinagkaiba niya sa ibang mall. Kunyari sa Icon Siam, may floor talaga para sa mga pagkain, no. Kunyari dun sa ground floor and 6th floor doon sa Icon Siam. Dito bawat floor, from ground floor to 7th floor, may mga pagkain. Kaya pag pinasyalan nyo to, kahit saang area kayo at saan nyo gustong kumain, pwede. May makikita talaga kayo. At exactly 12:20 dumating yung dalawang kasama ko, no. So parang mag-boyfriend girlfriend yata yung makakasama ko. And papunta na kami dun sa sasakyan namin. And palagay ko dito na mag-uumpisa yung tour namin. Yan, pumunta na kami sa kung saan naka-parking yung sasakyan namin. And ito yung sasakyan namin for the tour. Let's go. After 1.5 hour nung biyahe namin, bali nag-stop over muna kami dito sa gasoline station, no, para daw uminom kami ng tubig and mag-CR. And grabe, ang pinagtataka ko is tatlo lang kami pero nag-proceed yung tour, no. So and kanina in-explain din nung tour guide namin yung mga step by step na pupuntahan. And ngayon iinom lang siguro ako ng water dito, bibili sa 7-Eleven tayo ngayon. And 2:10 kailangan na namin bumalik doon and magpo-proceed na kami papunta doon sa unang station. Yeah, ayan yung tour guide namin. And yung mga kasama ko is Chinese, no. Although yung inano ko, ang pinili ko is English Korean, and ini-expect ko na Korean sana yung makakasama ko. Pero ipinasa ako dun sa Chinese Korean. Siguro hindi natuloy, walang tumuloy na Korean. So dun tayo sa, ang mga kasama natin yung Chinese couple na dalawa kanina. Meron kasing ganung option. Tapos itong tour na to is Friday, Saturday, Sunday kung gusto nyo masaksihan yung fireflies. Kasi ano siya, from 12 to 9 p.m. And gabi lang talaga siya nakikita. Friday, Saturday, Sunday. Tapos kung weekdays naman, it's the day tour lang siya from 7 to 12 o'clock or 2 o'clock siya. And yung ano lang, yung makikita lang doon is yung train na dumadaan and then yung floating market. And bili muna ako ng inumin.
Naka-tour guide pala namin guys can speak English tsaka Chinese. Kanina nag-ask siya kung kailangan pa niyang i-translate ng Chinese, pero sabi nung Chinese couple no need kasi siguro nakakaintindi naman sila ng English. Ayan. Nandito lang kami ngayon. Time break, short break, 5 minutes left and puproceed na kami ulit going to our destination. My friends want me. iPad. Also expensive. No. After 5 minutes lang pala from the short break, no, nandito na tayo sa Lachay Station. Ayan. Then, sasakay kami dito ng train papuntang Meklong. Ayan. Ito yung first stop namin for this tour. Ayan. And ayan yung mga kasama nating Chinese couple. Mga young Chinese couple. And ngayon, nagpipicturean nung namin, tour guide. Yan o. Diba? Nandito tayo ngayon sa Lachay Station going to Meklong and hinihintay lang natin yung train. Yung sinakyan naming van kanina is dediretso na dun sa Meklong, dun na kami so meron kaming around 1 hour para mag-ikot-ikot dito. Kaya hinihintay lang natin yung train. Ayan yung mga kasama natin na yan, picture na lang sila. Yan talagang pumorma pa si ate. Yeah. And syempre magpapipicture din tayo, 'di ba? Hinihintay pa namin yung train, guys, no. So parang nasa 10 minutes na yata kami naghihintay. And yung pangalan pala ng tour guide namin is si Pepe. So hindi yun yung totoo niyang pangalan kasi daw mas mahirap yung totoo niyang pangalan. So yun yung pinaka-nickname niya. And may mga tinuturo siyang kaso nakalimutan ko, mga Thai words, pero makakalimutin ako. Natandaan ko lang yung kapong kap, which is thank you, yung parang ganun yung yun lang, hindi giving yung memory ko. And yeah, parating na yung train, guys. Ayun, no. And sabi nung guide namin, kapag daw itong red line na to, huwag kang lalampas kasi pwede kang maaksidente. A friendly reminder by Kuya Pepe. Close lang. Ayan. Hey. Diba? Hey. Let's go. Sakay na tayo. Oh my God. Let's go. May mga local din palang dito, no, sumasakay. So, dito tayo mo po para sa no? Then, so tinuturuan ako ni Pepe, no, kung ano yung magandang pwesto. Ayan. Ayan yung loob, guys. Yeah. Thank you. Sobrang saya. So kasama sa binayaran na namin ticket, guys, no? So ayan, included. Bali itong transpo na to is papatak siya ng 10 minutes. And syempre papakita muna sa inyo. And ito yung pinakaloob,
guys? Nandito si Kuya Pepe, yung ating tour guide na mabait and very entertaining siya. Let's go! Ayun. Hey, say hi! Piling artist lang. Joke lang. Mag-hi tayo. Hi. Diba? Dito daw yung simula ng Meklong Market, no? According sa ating tour guide. Ayan na yan. Grabe, dikit na dikit, no? Kunting-kunti na lang. Eh, oh yeah. Okay, after mag-ano pala is, ayan na siya. Ayan sila. Diba? Say hi! Habang nagpipicture sila dun sa labas, sa baba, kami naman nandito, nakasakay. And ayan. Let's go! Hey! Ang saya nila. Okay. On this side. Oh. Talagang mahabang market siya, no? And marami ding paninda dito, oh. Ayan. As you can see, maraming mga tourists. Hello. Hello. Hi. What's up? High five. May mga nag-high five. Dapat pala pinapansin natin yung mga nag-high five. Eh. Hello. Sana all. And we are now here at Meklong Station, guys, and we need to step out on this train. Wow, English! Nakasakay lang ng train. Nag-i-English na. And nasaan yung mga kasama ko? Ayan yung train, guys. And let's take a picture. Ngayon, mag-proceed na tayo mamasyal dito sa Meklong Station, no? So sa ngayon, yung mga tourists abalang-abalang nagpipa-picture din sa tren na sinakyan namin. And bago ako maglibot, hiningian ako ng order ni Pepe ng mango shake. And I think it's for free kasi hindi siya humingi ng bayad. And sabi ko maglilibot-libot kami and meron kaming 1 hour para maglibot-libot dito sa Meklong Market na to. Around 3:40 kami mag-meet up dun sa ano kanina, kung saan kami ibinaba. And on this side, ayan, mayroong mga ano dyan, mga mabibiling mga ganito, mga pants, ganyan, tago 100 baht din, no? Yan. And dito may mga fruits, mga ano, ayan ang lalaki ng mangga dito at parang ang mura. Ayan yung mangosteen for 100 baht. Ayan, no, parang sarap ng mangosteen, parang ang mura. For 100 baht lang. Tapos mayroon din mga souvenir item dito, ayan, no. Parang mas mura yung mga magnet ano dito, ref magnet. Kasi ano, 80 baht lang siya. Tapos tatlo for 200. Parang mas mura dito yung mga souvenir nila. Ayan. After dumaan nung tren, ayan na. So, tinuklip lang nila yan pagdadaan yung tren. Then, babalik siya sa dating gawi. Ayan. Grabe.
Hindi ko ini-expect na sobrang dami ng ano dito, mga tourists. As in, napaka-crowded. Ayan sila. Oh. And more on Afam, guys. Mga European, mga kano. Parang konti lang ang Asian talo. Ayun, oh. Nakikita nyo ba sila? Ayun, grabe, durian, oh. For 1 kilo is 800 baht. So, mga nasa 1,000 pesos siya, no? Ayan. According sa ano namin, tour guide namin, kung bibili daw kami ng souvenir items, much better kung dito na kasi doon sa ibang area is mas mahal na. Ayan. Yun yung mga binibigay din na advice no, ano, yun yung kagandahan kay Kuya Pepe. Binibigyan niya kami ng tip kung saan kami mas makakatipid. Ayan. Ayan, meron din sila mga tuyo. Ayan. Ganda ng mga design ng bag dito, oh. No? Ayan, yun. Ano ba yun? Okay. Maganda rin palang mamili dito, no? Maliban sa mga sikat na katulad ng Chato Chak, Prato Nam. Pero dito sa Miklong Station, maganda rin. Ayan. After kong malibot dito sa Miklong Station, bumalik na ako dito kanina kung saan kami bumaba, guys. Eh, nandyan pa rin yung tren. Ayan. And marami pa rin nagpa-picture. And syempre, binigay na sa akin yung in-order kong mango shake, no? Ayan siya. Ang ano lang is hindi giving yung ano, guys. Sobrang init ng panahon. Kaya tamang-tama itong mango shake. Yung lasa niya parang apple mango sa atin. Ganun yung pinakalasa niya. Tapos parang hindi siya matamis. Kulang sa tamis as in. Ngayon ay 3:30 na, no? So 30 minutes lang ako naglibot-libot dito sa Miklong Station, no? Then nag-stay na ako dyan kasi sobrang init, guys. Grabe, sobrang pawis ko. Buti na lang may binigay silang mango shake. Talagang namumupa yung init na nararamdaman ko. And until now, may mga nagpipicture pa rin dyan. Yan. Grabe pala talaga yung sikat nung ano na to, Miklong Station na to. As in, ang daming tourist na pumunta. And mayroon din mga Pinay na nandun kanina. Medyo nahihiya lang ako makisuyo sa kanila na kung pwede picturean nila ako. Nagsariling sikap na lang ako. Ayan, ayun sila, guys. So, sana hindi nila na. Ayun sila. Grupo sila. Siguro may gitlima sila. Ayan, palagay ko under na yung tren ulit. Ayan, nagbigay na ng warning. Ayan. Ayan, paandar yun na, guys. Let's go. Ayan. Bye-bye. Ayan. Kung kanina nakasakay tayo, ngayon naman tayo yung nasa baba. Oh. Bye-bye. At exactly 3:50 aalis na kami, no? Ganon ka sila ka-on time. Kaya pag sinabing ganitong oras kayo makikita, ganon kayo oras pupunta dapat dun sa meeting time. Grabe ang saya. Maganda rin yung experience namin dito sa ano na to, sa Miklong Station. Ang ganda nung vibe na ano niya dahil sa dami ng mga foreigner na pumunta rin. And ito yung street, guys, dito. Pupunta na kami yan sa sasakyan. And pupunta na kami sa susunod na destination. Ang layo naman ang pinagparking yan ng driver namin. From dun sa Miklong Station, parang nasa 10 minutes na lakad ata. And right now, yan. Pasok na tayo ulit. Let's go. Ay, salamat, may aircon. According kay Kuya Pepe, 10 minutes away lang daw yung Miklong Station dun sa susunod na pupuntahan namin.
After 10 minutes, nandito na kami sa market na sinasabi ni Kuya Pepe. Ayan. And mag-i-stay daw kami dito hanggang 2:30 and yan, ini-explain niya. Ayun yung mga makikita dito sa market na to, guys. This one is very famous. We That call one? the small mackerel or batu. But this one is adult. In the sea, I have this one a lot. For the Thai people, we love this kind of fish too much. Souvenir lang pala siya, kala ko totoo. So parang popular daw sa kanila yon and mackerel siya. Ito yung isa sa mga nilook forward ko, guys. Eh, nakikita ko na siya, which is the floating market. Ayan. So dadaan na lang pala natin yung market na yun for this one, no? So ito yung activity talaga na inaabangan ko. Yan. Yan siya. Ayan, sabi ni Kuya Pepe, 6:30 daw kami mag-meet ulit doon sa meeting area na sinabi niya, and this is our free time para maglibot-libot and tignan yung mga pwedeng makita doon sa na yun. No? Ayan. Pwede tayong tumawid dyan sa na yan, bridge na yan, papunta doon sa market doon sa kabila. Mas maraming makikita doon, no? At mas maraming tao talagang pumupunta doon. And tinanong ko nga rin kung hindi ba kami sasakay. Ang sabi niya, sa after namin magkita 6:30, sasakay kami ng floating boat. And aabangan namin yung mga fireflies daw. At lilitaw lang siya pag gabi. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Ampawa Floating Market, guys. This is Ampawa Floating Market. Ayan. Di ba? Oh. Ang ganda. And mamaya, yaan natin yan. I-experience natin yung pagsakay nung mga boat. But first, syempre, lilibutin muna natin. Let's start na natin. Yan na to. Umpisahan na. Yan. At mahaba-haba pa yung oras na bubunuin natin na to. For 2 hours, libot-libot tayo. Yan. Karaniwan daw yung mga dito is ng China, no? Chinese. Yan. Yan yung mga makikitang pagkain dito. Yan. Alam mo, sobrang lalambing nila pag tumatawag ng mga customer. Ang sarap pakinggan ng mga boses nila. Yan. Ito muna tayo mag-explore sa gilid, no? Grabe yung mga pagkain. Parang ang sarap kumain dito. Yan, dyan sa gilid yung pinaka ng mga boat. Oh, yan. Diba? Ayan pa, guys, oh. Kung papasukin mo dito sa loob ng Ampawa Floating Market, para siyang ordinaryong local market. Pero ang nakakabilib sa kanila, kahit yung mga local market nila dito, nagiging tourist spot, no? Ang galing talaga ng Thailand. Sana ganun din sa atin, no? Na maging tourist spot din yung mga local market natin. And masasabi ko na talagang rin dito, safe siya. Hindi mo ma-feel na delikado tong lugar na to. Ayan. Dito sa Thailand, guys, hindi lang naman ito yung floating market. Marami, no? Even sa Pattaya meron. Pero ang alam ko, ito lang yata yung merong parang firefly show. Kaya ito yung i-grab ko kasi parang something different sa ibang floating market na makikita dito. Meron akong itatry dito, guys. So, ayun, parang mini coconut siya. For 10 baht lang naman. Ayan siya. Parang ang liit lang. Ano kayong lasa nito? Ayun.
Tikman natin kung anong lasa. Ito na yung mini coconut natin. Mm. Ang sarap. Ang sarap niya, guys. Ang sarap. Buti na lang nakita ko siya. Saktong-sakto mainit yung panahon and 10 baht lang siya. Bring mo 17 pesos. Sobrang liit lang niya, guys. At dahil magsi 6 o'clock na, guys, ayun, decide na akong kumain ng aking dinner for today and yung pinili ko is green curry chicken with rice. So nasa 50 baht siya, no? And yung restaurant, ayan. And yung pinaka-view natin habang kakain, ayan, 'di ba? The Ampawa River or Ampawa Floating Market. And ayan na yung food. No. Ito yung pinaka green curry chicken nila, no? So may dugo siya, then the white rice. And that's it, guys. Tikman natin yung green curry nila. Green chicken curry. Tikman ko muna tong sabaw. Parang meron siyang organic na something na leaves. Parang lasang gamot. Pero yung pagka-carry niya, hindi ganoon, yung pagka-coconut niya, hindi ganoon katapang. Or hindi siya yung malapot na katulad sa atin. Ano bang ano to? Parang naglalasang gamot siya. Parang may leaves siyang naglalasang gamot. Pero masarap siya. Ayun yung pinaka-chicken niya, guys, is chicken feet, no? Yung curry nila. Yung binigay sa akin. Pero yung pinaka-chicken feet nila, hindi pa boneless na boneless. Meron pa rin akong naanong ano sa bone. Ito yung pinakadulo dun sa restaurant. Hindi na masyadong maraming tao. Unlike dun sa mga nandun. Kaya dito ako pumesto. At least yung ano mo, diba, view mo ganyan habang kumakain. Tapos na akong kumain, guys, and ngayon naglilibot-libot ako ulit dito sa market kasi mayroon pang 30 minutes bago yung meet time namin kay Kuya Pepe. And dito tingnan niyo, mayroong nagpe-perform ng mga bata dito, guys. So, yan. Diba? Nag-high pa siya. Ayan. At least meron pa tayong 20 minutes para magtingin-tingin. Pero grabe yung busog ko din dun sa ano dun sa green curry na yun. Yun nga lang, meron siyang dugo. Which is hindi ako kumakain ng gano'n. So yung nakain ko lang is yung meat talaga nung yung paa ng manok. Kaya niniwan ko yung dugo. Ayan, guys. Marami kayong pwedeng kainin dito pag pumasyal kayo dito sa Ampawa Floating Market, no? Maaga akong bumalik dito, no? So sabi ni Pepe, pwede na daw sumakay dito sa boat. Ganun pala, dito pala ang pinaka-highlights is yung gabi talaga. Kanina kasi, sabi ko parang wala namang sumasakay sa mga ano, sa floating boat. Yun pala, gabi pala talaga. Ayan, oh, ang dami na nila, guys. So, di ba? Let's go. Kasi nga naman, di ba yung Firefly sightseeing is gabi talaga. Ayan. Ayan, andar na kami, guys. Ayan. Let's go. Di ba?
Bukas na yung mga ilaw pag ganitong oras. Mga 6:30. Ayan. Let's enjoy the ride. Mga nagtitinda sa gitna mismo, no? Nandun sila. Lumagpas na kami sa may dun sa Ampawa Market, and right now di pa alam kung saan kami dadalhin, pero yung nilook forward namin yung mga firefly na makikita namin, kasi nga ito yung tour na yun, yung sa gabi makikita daw yung mga firefly. Grabe, ang ganda rin ng sunset sana, oh. Di ba? Ang ganda talaga ng ano na to. Itong lalo na sa mga couple. Napaka-romantic. Kaya itong dalawang ano na to, teens na to, sana all. Nandito na kami sa ano, guys, yung lugar kung saan nasaan yung mga firefly. Ayan sila, oh. Ayan siya. Totoo ba to? Ayan, yan daw yung firefly. And syempre isusum ko, no, para sa inyo. Ayun, guys, so yung firefly parang nasa isang puno sila, no? Ayan, oh. Grabe, para silang Christmas light. Akala ko kanina peke, pero totoo pala siya nung flinash ko yung pinagbawalan tuloy ako. Flinash ko yung light. Ayan. Di ba kasi usually sa atin ang firefly is lumilipad siya. Ay, meron pala, ayun, oh, lumilipad siya. Kasi parang stay lang siya sa ano, kaya akala ko parang gawa-gawa lang. Hindi pala, totoo pala siya. Ayan, dito sa puno na to. May tawag daw dito sa puno na to. And yung buhay daw ng firefly is umaano lang ng 6 months din na mamatay sila. May ibang part pa daw ng Thailand na merong ganito. May mas malaki pa daw. Wow, grabe, ang ganda. Yan siya, oh. Grabe, nakaka-amaze. Na-amaze ako dito kasi huli kong kita ng mga ganito is siguro mga 8 years old or 9 years old. Ngayon lang ulit after 30 years. Tinatawanan ako kasi nagbablog ako. Pero okay lang, walang pakialamanan, di ba? Kayo nga sweet-sweetan, di ko kayo pinakikialaman eh. Di nyo na ako pagbigyan, wala nang akong partner. Ang ganda. Grabe. Buti na lang nilapit nila yung boat. Gusto ko pang ilapit. Then after 10 minutes na pag doon ng mga firefly, guys, pabalik na kami. And kung makikita nyo doon, di ko alam kung makikita nyo, guys, no, mayroong nagpapaputok ng fireworks naman doon, you know. And dito ko na lang para makita nyo rin. Ayan. Nakaka-amaze tong na to, itong
experience na to kasi gaya nga ng sabi ko 30 years ago pa nung mula ako nakakita ng firefly sa probinsya namin sa Tarlac, no? And biruin mo, after 30 years dito pa talaga sa Thailand ko siya na experience. Kaya ito yung napili ko nung tumitingin ako ng mga activities and nakita ko to. Usually yung mga floating market kasi as in market lang yung makikita mo, yung mga nagtitinda ng mga damit, ganyan-ganyan. Tapos yung mga nagtitinda ng prutas. Sabi ko, itry ko nga to kasi something different dun sa mga typical na binablog nung iba. And yun, buti na lang ito talaga yung pinili ko. Sobrang saya lang sa pakiramdam na nakakita ulit ako ng firefly dito pa sa Thailand. And ayan yung view ng ganitong oras na, guys. And I'm back, guys, and tapos na yung ating tour, no? So kung saan kami nag-meet kanina, yung meet point na MBK Center, doon din kami ibinalik Drinakbay. And ang masasabi ko, napaka-memorable ng tour na to. Ito yung first time actually na nag-ano ako ng tour, and masasabi ko na worth it siya. And grabe lang yung experience ng pagsakay ng tren sa may Meklong Market, guys, no? Sobrang dami ng tao, sobrang dami ng tourist. Tapos yung experience na masakyan mo mismo yung pinaka tren doon. Grabe, ang saya lang, guys. Tapos ang dami mong makikitang mga pagkain doon na hindi mo makikita sa ibang local market. Tapos sa ano naman, sa Ampawa Firefly Cruise, guys, sobrang memorable sa akin kasi gaya nga ng sabi ko, it's been 30 years nung huli akong nakakita ng ng fireflies, and ngayon dito ko pa siya nakita sa Thailand. Tapos meron ka pang time talaga para ikutin yung mismong Ampawa Market. Tama ba? Ampawa, tama. Ampawa Market. So nakita ko rin namin yung local market doon. Yung pinaka-highlights talaga sa akin doon sa area na yun is yung fireflies, guys. Na kapag sinabing floating market kasi, karaniwan yung mga pinapakita nila is yung mga nagtitinda doon, yung mga pagkain, ganun. Eh dito, meron din siya, pero bonus yung pagtingin ng fireflies, guys. Na meron talagang certain area na nag-i-stay yung fireflies. And para sa akin, grabe. Para sa, hindi naman sa pagiging exaggeration, no, pero parang napaka-magical niya para sa akin. Na mararanasan mo lang siya kung pupunta ka sa mga province, ganyan. Karaniwan hindi mo pa nga makikita pero yun talaga, sobrang dami niya. And parang para akong bumalik sa pagkabata, ganun yung pakiramdam nung nakita ko siya. Tapos habang habang nakasakay ka doon sa nila, no, doon sa bangka nila. Grabe yung experience nung araw na to, napaka worth it. Kung sakasakali, guys, i-experience nyo rin siya and gawin nyo siyang itinerary kapag nagpunta kayo dito sa Bangkok, Thailand, guys. Yeah. At dahil dyan, naglalakad na ako pa uwi. At dyan ko muna tatapusin itong vlog na to. Pero meron pa tayong mga natitirang araw. 4 days na lang yung natitira ko dito sa Bangkok, Thailand. At meron pa tayong mga itinerary. Bukas meron na akong pupuntahan, guys, and whole day din yung tour na yon. Kung ano yung pupuntahan na ko, guys, is abangan nyo, guys. And dyan ko muna tatapusin itong vlog na to. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel. At wag na wag nyong kakalimutan nyo i-ring yung bell button para updated kayo sa lahat ng aking gagawing vlog dito sa Bangkok, Thailand, guys. And that's it for today, guys. Bye! Talaga sa loob, yan pala yung pinaka-exit talaga. Yan, guys, mamangha.